Itong istasyon. Tinulungan si Jesus ni Simon Cyrene. Sinasambahan namin, Panginoong Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagdala nila si Jesus upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa tubig. Ito ay si Simon na taga Cyrene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pag-ibig, Panginoong Kristo, nakita ni Simon Cirenero ang iyong katakutan, kapaguran, pag-ibig, at siya ay naman. Habang nagtulog sa kanya para tulungan kang buhatin ang iyong krus para marating ang tuktok ng Kalbaryo. Sa aming paglalakbay na ito, naranasan din namin ang hirap at tulog ng pagsubok sa buhay ng mga problema sa pamilya, sa pag-aaral, sa pamayanan at sa pakikisama sa kapwa. Halos manghina ang aming pananampalataya at tila ayaw lang magpatuloy para maabot ang hinahanap ng puso. Salamat, Panginoon, Maria ng iyong ina, ang mahal na Birhen Maria na laging hindang sumaklolo sa lahat ng oras. Pinalalabas ang aming kalooban na magpatuloy sa paglalakbay at buong tapang na pinasan ang krus ng buhay. Patatagin at samahan ng nawa kami upang aming tutuloy ang mga tungkulin na kaatang sa aming mga balikan ng may kagalakan sa puso. Nawa ay manatili kaming tapat, responsable, mapagmalasakit at matulungin sa kapwa. Gaya ni Simon na hindi nagpatuloy tulungan. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tanging kahilingan. Amang maaway, ipagkaloob mo sa amin ang aming mga matang maaway upang makita namin ang krus na pasan ng aming kapwa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang tulungan ang aming kapwa sa kanyang pagsalan ng krus. Gaya ni Simon at ng mahal na Birhen Maria na handa kang samahan sa hirap. Hinihiling namin ito kay Kristo na alang-alang sa aming mga makasalanan ay nagsakripisyo. Amen. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang mga kapatid nating naghihirap at nawawalan ng pag-asa. Ama namin, sumasalangit ka sa kahilingalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng masalamat. Abagi mo, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, ng mataas na kahon, aming ina, Reyna at Patrona. Ikawalong istasyon. Kinausap ni Jesus ang nananakis ng mga babaeng taga-Jerusalem. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesus.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananampitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan niyo ay ang inyong sarili at ang inyong ama." Ang salita ng Diyos. Pagninilay, Panginoong Hesukristo, nang dahil sa pagkakasaksi ng mga babaeng taga-Jerusalem sa iyong paghihirap, sila ay nakapag at nagtangis. Ikaw na walang ginawang mali at pagkakasala, ikaw na walang hinahangad kung hindi ang kabutihan at kaligtasan ng buong sanlibutan. Turuan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang dahilan ng iyong pagkakasakit. Gaya sa kababaihan ng Jerusalem, ay huwag gawa kami matakot na sumunod sa iyo sa daan patungong Kalbaryo. Sa pamamagitan ng pagtawag mo sa amin, kami ay iyong ipinalalahanan ng magsisi sa aming mga kasalanan. Sapagkat na dahil sa kasalanan namin, ay inaaray mo ang iyong sarili. Tulungan mo kami na magtulad ng mahal na Birhen Immaculada Concepcion, na malinis na makapaghandog ng sarili bilang pakikisa sa iyong paghihirap at pagliligtas sa amin. Ikaw ang aming Panginoon, daw ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tanging kahilingan. Ama naming makapangyarihan, pakita mo sa amin ang kahalagahan ng pagsisisi sa aming mga kasalanan. Maging halimbawa nawa kami sa aming kapwa, lalo't higit sa mga kabataan na nananatili sa grasya ninyo sa tulong ng sakramento ng kumpisal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na walang hanggang awa. Amen. Sa katahimikan, panalangin natin ang mga kababaihan at kabataan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion ng mataas na kahoy, aming ina, reyna at patrona. Para po sa ating picture taking, lahat po ay una lamang. Yun pong mga nasa likod, pwede po pumunta dito sa unahan para po tayo makapag-picture ng isang po. Compress na lang. Sige po, wag po kayo. Bago po pala ang lahat. Bago po ang lahat. Ito po. Andito po si Father Paul. Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po sa Parokya ng Panginoon ni San Pablo dito sa bayan ng Quito. Kanina po kayo iikan. At anyway, sa po ay
nagpapali dito sa bayan ko, 3 taon na po ako. At kung hindi ko itatanong si Father Allen na kaibigan na po, patutama sa akin, at si Father Gavin. Father Gavin. Si Father Gavin po naman, Nasa likod po. sa likod Father Gavin ay aking teacher sa St. Alphonsus. Ano po. Sa pumag-aaralan na kayo po ay marami sa ating lugar, pagkapat medyo kainitan na, ano po. Pero pagkakumus namin kayo magdating sa aming parokya. Ito pong Pitoro ay isa sa 5 parokya ng Tandaan Simbahan sa Bukirex muna. Mula na ito. Mula na yung pumatang sa bahay ng Mulanay, Katanawan, Makalelo, Pitoro, at saka po Katedral ng Lumana. So, iyan lang po yan sa Diocese ng Lumana. Okay? At salamat po sa pagkakataon tayo kahit sa naging panahon, ay kahit din po dito sa Parawan na pagkabalik loob ni San Pablo. Ang piyesta po dito ay January 25. Ang kagustahan ng San Pablo ay January 29. Pero ang pinagdiriwang namin ay yung kanyang pagbabagong buhay o progresyon ni San Pablo. Silang po at magandang pangalan. Dito na po si Father. Ito po ay ayon sa istorya, sa kasaysayan ay 1736 pa. Kaya lang po, palipat-lipat siya na po itong ating simbahan. Gawa ng tagdagan, sinasalangin ng mga oro. Kaya po, nung isang pagkakataon ay ang imahen, ito po, San Pablo, nawala. Ano po, at nung siya ay matagpuan, nasa puno siya sa ilalim ng ito. Pag-ibig mo sa Norwegian, para magkakaroon po yung puno ng oliba. Yung ginagamit natin sa palaspas. Ganun din po ang kanyang tsura. Kaya nang mas malaki sa oliba, ano po, yung po ang puno ng ito. At doon siya nagkakuha mismo sa lugar na ito. Kaya po, tinawag ang bayan. Before ay malubog, ano po, tuwa naman ng ilog, pero nung matagpuan sa San Pablo ay naging ito po. Ito po ay nagdiwang noong 176 na po ngayon, last year ay jubilee year po namin. At isa po sa regalo sa amin ni San Pablo ay ang bagong order ng simbahan. Yun po, sa labas po. No? Yung nasa taas po kasi condemned na ikako na. Kaya ito po ang nakitang na kailangan ng parokya. Ano po, kaya po nagpatalim po ang parokya ng bagong pangkalan. So ito po yung bayan, pagkakahilig na po ito, mostly ay residential, walang masyadong business dito. Kaya po ang tendency ng mga tao dito ay lumabas. Noong una ito pang tinatawag na fishing industry ng Quezon. Marami po dito isda. Ano po? Eh kaso lang po dahil sa sinasap. West Philippines po yung sa iyo. Yeah. Pero wala pa po nakikita mga construct ng Chinese dyan. Wala pa naman sofa. Kasi kami yan ay kamarin doon pa po. Okay? So ito po ang bayan ng Pitolo. Ang parokya ng Pitolo po. Isa pa. Magandang hapon po sa inyo. Dapat yung pagano mo, patanda ako sa kanya. Hindi ko sasabihin ang age na age ko. Because sa tuwa ay high school lang na sa theology. Ano po ito hindi mo ako sa hindi ko lang sa para lang naman pagano sa theology. So na lang daw po siya. Kaya sasamahan ko kayo sa larawan. Yeah. Ayun, sama kami. Kasi, kung saan ako ilaw para kita natin mga kamukhaan.